Manyak sa Facebook, kinidnap, ginahasa at binuntis ang biktima. Ayon sa mga pulis, isang lalaki sa Ohio ay ginamit ang Facebook upang maloko ang isang dalaga na pumunta sa bahay niya at ginawang alipin ng 4 na buwan. Ang mas masahol pa, ito ay nangyari habang ang lalaki ay na house arrest dahil sa kaso sa kanya. Siya pala ay bumiktima din ng 2 babae noong Agosto. Solid talaga sa kapal ng muka. Kahit na nakasuhan siya ng pagkidnap noong Setyembre, napiyansahan siya ng mahigit 3 milyong piso. Dinedma ni Cody Lee ang monitoring device na nakakabit sa kanya at nambiktima pa rin. Gamit ang account niya sa Facebook, libo-libong mga dalaga daw ay nakafollow sa kanya. Ang FB niya ay punong-puno ng mga shirtless pictures na nakaakit sa isang 14 anyos na nakatira sa ibang lungsod. Sa una nilang pagkikita, binabayaran niya ang taxi ng dalaga papunta sa kanyang magarang apartment sa Cincinnati na binabayaran ng kanyang mayaman na itay. Nung una, siya ay maginoo at mabait sa dalaga pero unti-unti niya pinakita ang true colors niya na barumbado. Sinira niya ang cellphone ng babae at pinalitan ito ng lumang flip phone. Ang dalaga ay binigyan ng mahigpit na patakaran. Bawal makipag-usap sa ibang lalaki, bawal magsuot ng damit na hindi sexy, at bawal kumanta ng mga songs ng mga lalaking singers. 3 linggo silang nagtalik na may permiso ng dalaga pero sa huli ay naging bayolente si Cody. Kinulong at ginahasa niya ang dalaga at sa huli ay nabuntis niya ito. Noong Hulyo, tinanggal ng mga otoridad ang monitoring device dahil sa isang plea deal. Ito ang nagbigay sa kanya ng tsansa na tumakas ng sandali. Dahil sa pagtakas ni Cody, napayagan makauwi ang dalaga pero siya ay tinakot at binantaan ni Cody sa Facebook Messenger na papatayin niya ang pamilya ng dalaga. Pero mabilis na naaresto si Cody ng mga pulis. Hindi na siya makakalusot sa mga kaso sa kanya. Girls, mag-ingat po sa Facebook at huwag kumausap sa strangers.